Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin, eto ebidensya. Nako, matindi to. PBBM Romualdez lagot na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan natin alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel at pa-subscribe naman po. At ito na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na po natin to. Ito pong si President Bongbong Marcos Jr. Ayan mga kababayan. PBBM giharanahan ang mga taga Davao. Ayan Ibig sabihin po mga kababayan, President Bongbong Marcos Jr. hinarana ang mga taga Davao. Ayan mga kababayan. Problem solved, di ba? Problem solved na. Kinantahan ba naman kayo? Hayaan nyo na. Kung nilindol man kayo, at least kinantahan naman kayo ni President Bongbong Marcos Jr. Di ba? Ayan po. Ano kaya ang kinanta ni President Bongbong Marcos Jr. dito? Ayan Ba mukhang singer pala itong si President Bongbong Marcos Jr. Di ba? Ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? Gusto ko lang pong i-share yan sapagkat, di ba, bihira lang po tayo makakita ng presidente pagkatapos ng lindol ay, yan, kakantahanin kayo. Diba? Para mawala yung mga nararamdaman ninyo. Yung sama ng loob, yung diba, yung mga nervyos, mawawala yan. Kinantahan na kayo ni President Bongbong Marcos Jr. Diba? Siyempre, at kaya naman pala, hindi sila pwedeng mamigay ng bigas kasi ito po ang sabi ni Castro. Ang NFA hindi po pwedeng mamigay ng bigas. Ang mandato po nila ay ang magbenta ng murang bigas. Ayan mga kababayan. Diba? Nasagot na po ang ating mga tanong kung bakit yung mga nasalanta ng lindol ay hindi pwedeng bigyan ng bigas dahil hindi naman ito mandato ng NFA. Diba? Ngayon alam na po natin. Kaya kayo, mga kababayan, kayo wag na po kayo magtatanong ulit. Nasusupalpal tayo ni Nasusupalpal tayo ni Claire Castro. Tama nga naman. Bakit magbebenta sila? Hindi na nila mandato yun. I mean, bakit mamimigay sila? Hindi nila mandato yun. Diba? Tanong ko lang sa'yo, mandato ba ng House of Representatives, ang mamigay ng ayuda? Yun lang. Diba? Ano pong masasabi nyo dyan? I-comment nyo na lang mga kababayan. At eto, speaking of House of Representatives, former Speaker Martin Romualdez, eto po ang balita sa kanya. Sabi niya po dito, sa kanyang statement, I have always believed in transparency and accountability. And that's why I am here today to do my part in ensuring that the truth comes out. Ayan I am willing to do anything that will help speed up the investigation. Aray ko po. Because like every Filipino, I want the truth to be established without delay. Ayan. Former House Speaker Martin Romualdez arrived at the Independent Commission for Infrastructure on Tuesday. Ngayon po yan mga kababayan. Vowing full cooperation with the body tasked to investigate anomalous infrastructure projects including ghost flood control projects. He explained that while he was not part of a bicameral conference committee that finalized the budget, he was ready to share what he knew to assist in clarifying the issues being examined. Yan He further stated that his participation in the hearing was part of his commitment to public accountability and transparency. Ayan mga kababayan, nako po. Sa madaling sabi mga kababayan, dumalo po si former Speaker Martin Romualdez sa investigasyon
ng ICI. Alam mo, maganda sana kung sa publiko nyo yung investigasyon nyo, no? Dito kay Speaker Martin Romualdez. Kapag hindi nyo po yan inilabas sa publiko, no? Ay parang naglulukuhan lang tayo dito. Kasi isipin mo, nung pinatawag po si Speaker Martin Romualdez sa Senado, hindi po siya umattend. Ngayong ICI po ang nagpatawag, umattend siya. Now, the logic is, sino po ba ang nag-create ng ICI? Sino po ba ang boss ng ICI? Di ba? Si President Bongbong Marcos Jr. Oh. Kaya nakakapagduda that this former Speaker Martin Romualdez attending, no? The ICI prove. Naglulukuhan lang tayo dito. Di ba? Napakalakas ng loob mo. Martin Romualdez dyan sa pag-attend sa investigation ng ICI. Kasi, bakit? Sino ba ang amo ng ICI? Parang ikaw yata no? Parang kayo rin yata ang amo ng ICI. Diba? Kasi mas presidente ka pa umasta kay President Bongbong Marcos Jr. Hindi ikaw na ang amo niyan. Diba? Anyway, that is only our opinion based on what happened na hindi naman po siya umattend doon sa Senado. At ngayon, dito sa ICI, very, very confident. Why? Ang tanong, bakit po ganito? Diba ang nangyayari? Alright, ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang mga kababayan. At eto, pasadahan din po natin, eto, Bucor, Bureau of Customs, ay hindi pala Bucor, Bureau of Customs mga kababayan. BOC humiling ng dialogos sa US Embassy kaugnay sa most corrupt report. Ayan humingi ng dialogo ang Bureau of Customs sa Embahada ng Amerika at American Chamber of Commerce of the Philippines kasunod ng ulat ng US State Department tungkol sa umano'y talamak na korupsyon sa ahensya. Ano pong inyong masasabi dyan? Ngayong, eto, hindi na po tayo ang nagsasabi niyan. Ibang bansa na po. Wherein, siguro ko malawak ang kanilang intelligence, di ba? Kasi, di ba, malaki po ang pondo ng intelligence nila Kahit naman siguro walang intelligence, mararamdaman mo na talagang laganap ang korupsyon sa Pilipinas. Biruin mo dito nga sa flood control, nagkaka-anomalya pa. Di ba? Nagkaka-corruption pa. Diyan pa kaya sa Bureau of Customs, mga kabayan? Diyan pa kaya sa Bureau of Customs, hindi uso ang lagayan? Dito nga sa flood control projects, uso ang lagayan Di ba? Ang lalaki pa ng mga lagay sa kanila. Pampadulas. Diyan pa kaya sa Bureau of Customs walang pampadulas, wag niyo po kaming lokohin. Ibang klase po. Siyempre, I understand naman po na ito sa customs kailangan din nilang pagtanggol yung departamento nila. Pero it is up to the Filipino, no? To the people. Kung maniniwala sila sa inyo or hindi, di ba? Kumbaga public opinion, no, na ang mangyayari dito. Kayo mga kababayan, naniniwala po ba kayo na walang corruption sa Bureau of Customs? Bakit ba Bucor ako ng Bucor? Naalala ka tuloy si General Bantag, mga kababayan. Anyway, kakaiba kasi talaga ngayon ng mga tauhan ni President Bongbong Marcos Jr. Kung yung presidente nga palaging naghuhugas kamay ayon kay Angeliana, di ba? Kayo pa kaya ng mga tauhan lang kayo. Pero etong matindi mga kababayan. Hindi lang ito paghuhugas kamay. Talagang nilinisin. Ito. Rimulya, John Vic Rimulya, no, ng DILG. Planong gawin ang Pilipinas na isa sa pinaka-ligtas na bansa sa buong mundo. Diba? Kung hindi ba naglilinis ito, nagmamalinis. Ayusin niyo muna yung korupsyon, no? Bago niyo sabihin ligtas ang Pilipinas. Kasi domino effect yan Pag may korupsyon, maraming posibleng mangyari, di ba? May napanood nga ako isang movie, di ba?
yung galing pa siya sa Korea or Japan or Hong Kong, something like that, mga kababayan. Yung yung na-scam nila yung buong bansa nila na-scam, tapos yung leader nila dito pa nagtago sa Pilipinas, di ba? Oh, ganun ang mangyayari. Bakit sabi doon sa movie, bakit sa Pilipinas? Bakit ka doon sa Pilipinas magtatago? Sabi ng tauhan doon, no? Sabi niya, makakurap ang mga mga gobyerno sa Pilipinas, madali tayong makapasok. Oh, kita nyo na? Oh. Pag may corruption, ibig sabihin, there is a very, very huge possibility, no? Na talagang hindi ligtas, no? Ang isang lugar or bansa. Ayan mga kabayan, ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang at eto na. Basahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Para lang sa mga masasalanta, ininegosyo pa yung mga nasalanta ng bagyo. Ng lindol. Ganyan po si Bongbong Marcos. Ang sinasabi niya, hindi nga po pwede magbenta. Ay, hindi pwede mamigay ang NFA, di ba? Sabi kanya ni Claire Castro. Teka na sabi niya. Ito, sabi ni Claire Castro, hindi nga pwede mamigay ang NFA. Dahil ang mandato nila ay magbenta. That's why, Coach Oli, no? Hindi nangyayari. Tulad nito, transparency, ICI, ayaw i-televise. Diba? Kasi sa totoo lang, alam naman natin, kung gugustuhin ni Bongbong, hoy, televise yan. Ganun, isang ganun lang yun. Sunod yan, ikaw nagtayo. Baka kasi pag i-televise yan, mga kabayan, no? Baka hindi na umatin si Martin, no? Kaya closed door lang. Sila lang ang pwedeng makarinig, makakita, di ba? Kasi mabubulgar di ba? O, kaya kita mo ngayon, malakas ang loob ni former Speaker Martin Romualdez na umattend dyan sa ICI na yan. Kayo niyan, ikaw nga papasahod niyan Si Magalong nga napatanggal yung hindi pwedeng mag-imbestiga si Magalong di ba? It means may kamay ka dyan. Hindi totoo ngayang investigasyon na yan, hindi totoo yung grupo na yan, investigative team na yan, ay yung vlog. Isa po yan sa isigaw natin. Kasi kung hindi, magiging moro-moro lang yan, gastos lang yan, maliligaw lang sa tamang usapin. Dapat, yung investigasyon televised. Dapat, alam ng taong bayan. Nakikita. Kasi pag hindi nakikita yan, hindi rin paniniwalaan, sayang lang, di ba? So, tingnan natin kung anong reaction ni Bongbong Marcos. Kasi ayaw nilang i-televise yan. Tapos, ang gusto nila, sila lang mag-iimbestiga tapos may resulta. Naniniwala kayo doon? Tinayo ni Bongbong Marcos, kaya bang imbestigahan si Marcos? Diba? Si Tambi, imbestigahan ba niyan? Hindi rin. Nakita na natin, pinagtanggol ni Claire Diba? So alam na natin ang kagaganapan niyan. So paano maibabalik ang tiwala ng taong bayan? Televise. Yan ang sigaw ng taong bayan. Ngayon, nagtataka tayo bakit tayo i-televise. Tinanong ngayon si Bongbong Marcos. Ito ang sagot ni Bongbong Marcos. However, she notes that it was up to the ICI to ensure this. Ang Pangulo po sa lahat ng mga pagkakataon gusto may transparency. Ang gusto raw ni Bongbong Marcos, transparency. So dapat, lantad. Gusto niya lantad. Kita ng taong bayan kung ano siya. Transparent. Yan ang sabi. Kasi tagapagsalita to si Claire, di ba? Sige. Lahat ng pag-iimbestiga, dapat may transparency. Ayun, lahat ng investigasyon. Lahat, it means all. May transparency. Pero kung paano po ito gagawin ng ICI, kung paano po ito maisa sa publiko, kung paano po sila magiging transparent at hanggang saan, nasa ICI na po yan. Ayun, yun. Paano sila magiging transparent at hanggang saan ang transparency na gagawin ng ICI, sila na yun. Sa madaling salita, ayaw ng ICI ng transparency. Ayaw i-televise ng ICI. Sa madaling salita, iba yung sinasabi ng ICI, iba yung sinasabi ni Bongbong Marcos. Pero tatandaan natin, paano nyo malalaman kung ano ang gusto ni Bongbong Marcos? I-memorize nyo na ito. Kasi mangyayari ito Ilang beses na po ito nangyari. Anong sabi niya? Hindi niya papapasukin ng EDCA, pumasok ang EDCA. Hindi papapasukin ng ICI, pumasok ang ICI. Anong sabi niya may flood control? Walang flood control. Sinabi ni Bongbong Marcos, walang pumasok ni isang baril sa loob ng KOJC?
saksakan ng daming baril. 5,000 pulis pumasok sa KOJC, nagstay doon ng 16 days. Lahat may dalang baril, mahaba. Hindi yung mga maliliit, mahaba. So ano madaling salita? Ang gusto ni Bongbong Marcos, laging kabaligtaran. Pag sinabi niya, ayaw niya sa ICI, hindi papasok ang ICI, sigurado yun, papasok ang ICI. Ganyan po ang salita ni Bongbong Marcos, laging kabaligtaran. Ngayon, sabi niya, gusto ni Bongbong ng transparency, ayaw niya. At yun ang nangyayari. Tama ba? Yung gusto ni Bongbong Marcos, yun ang hindi nangyayari. Laging Correct. lagi. 20 pesos na bigas? Wala. Yun pala, para lang sa mga masasalanta, ininegosyo pa yung mga nasalanta ng bagyo. Ng lindol. Ganyan po si Bongbong Marcos. Ang sinasabi niya, hindi nangyayari. Tulad nito, transparency, ICI, ayaw i-televise. Diba? Kasi sa totoo lang, alam naman natin, kung gugustuhin ni Bongbong, hoy, televise yan. Ganun, isang ganun lang yun. Sunod yan. Ikaw nagtayo niyan, ikaw nga papasahod niyan eh. Si Magalong nga napatanggal yung hindi pwedeng mag-imbestiga si Magalong eh, di ba? It means may kamay ka dyan. Hindi totoo na yung investigasyon na yan, hindi totoo yung grupo na yan, investigative team na yan, ay hindi hawak ng executive. Hindi totoo yun. Hindi totoong independent yun. Oh. But still, ang Pangulo po ay sinusulong din po ang transparency sa lahat ng pag-iimbestiga. Sinusulong mo transparency. Tapos yung ginagawa ng grupong tinayo mo, ayaw ng transparency. Ayaw sabihin, ayaw i-televise. INC Executive Minister Eduardo Manalo earlier appealed for the ICI to be transparent, not only with its findings. Ano mo yung Iglesia ni Cristo gusto na ng transparency? Ayaw. Ayaw talaga. But also Ayaw with the nila. process of its investigation. Manalo said the investigation should be open and witnessed by the public. ICI Executive Director Brian Keith Hosaka previously said the hearings of the commission are not being live-streamed to avoid the trial by publicity. Ay, nako, ang babaw noon dahil lang daw para hindi mag-trial by publicity. Anong ginagawa nyo kay BPC, Sara, di trial by publicity? So, ano naman problema doon mga kabayan kung magkakaroon ng participation ang publiko, no? At magpahayag lang sila ng kanilang nararamdaman, opinion patungkol po sa inyong ginagawang investigasyon. Malay nyo, diba? Makakuha pa kayo ng tips galing sa publiko sa ginagawa nyong investigasyon, no? Kasi alam naman po natin, kayong lahat dyan, we all know matatalino po kayo. Pero, di ba? Hindi maiwasang isipin ng taong bayan na baka kayo ay nababayaran. Di ba? Kahit anong talino ng isang tao, kapag nababayaran po ito, nako, nawawala po ang kanyang pagiging matalino. Okay? Yung iba nga, di ba, pag nababayaran, nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, ayan ang gustong makita ng taong bayan kung sino sa inyo ang nagbubulag-bulagan ng mga miyembro ng ICI, ha? Kung sino po sa inyong nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan sa investigasyon na yan, no? Kaya kailangan talaga isa publiko nyo yan eh, no? Agree po ba kayo mga kabayan na isa publiko na yan? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video nito? I-comment nyo lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.